Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Guys, dito ako ngayon sa kusina. Magluluto ako ng tinola. Ginisa ko na yung ginger, onion, and garlic. Tapos next nga, lalagay ko na yung chicken. Ilagay ko na yung chicken, so tatakpan ko muna. Lalagay kong gulay, pechay. Dapat malunggay, kaya lang magpipitas pa ako ng malunggay sa harap eh. So ito na lang muna. Pechay. Yung ilalagay ko. Ito na yung bread ko pala. 2 araw lang to sa akin, yung ganito kalaki ng gardenia na wheat bread. Tapos ito yung favorite ko na Arla cheesy spread. Kasi meron siyang calcium and vitamin A. Favorite nyo kasi masarap. Ito naman yung milk ko. Selecta fortified low fat milk. Malakas akong iminom ng milk, guys. Promise. Pag nagugutom ako ng merienda, gatas lang tsaka wheat bread, okay na ako. Nabubusog na ako. Morning. Dito ngayon sa kusina. Nagluluto ako ng tinolang manok kasi 11 na ng tanghali. At gigising na si Jerome mamaya para kumain. Papakita ko sa inyo kung paano ako magpahid ng ice sa mukha. Pag ang binili ni Jerome na ice, yung cubes na ganito, hinihiwa-walay ko lang siya. Tapos pag yung buo naman na ice, na tig 5 piso, yung malaki yung buong ganon, inaano ko siya, lalabas ko sa, hindi ko siya yung tatanggalin ng buo na tapos ipapahid ko, or naka-plastic para hindi ganon. Ina-crush ko muna siya, tapos kukuha lang ako ng maliit na part, tapos ibabalik ko sa freezer, tapos ipapahid. Sakto ang binili ni Jerome yung ganito cube. Yan, ganyan lang. May nagtanong kasi sa akin paano ko daw ginagawa. Akala nila yung naka-plastic pa, tapos ipapahid ko sa mukha. Hindi. Ina-crush ko muna siya, tapos kukuha lang ako isa-isa. Ayan. Ang sarap kasi sa mukha, lalo na pag mainit ang panahon. Tapos magpahid ka ng ice sa mukha mo. Sarap. Parang napipreskuhan yung mukha mo. Ito lang naman. Talagang pinakita eh. Ayan na. Naririnig nyo? Pressure cooker. Kasi yung lutuan namin na may pressure cooker siya na maliit lang. Pinasok ko na yung finger ko. Ang sarap na sa sa balat kasi pala. So, talaga minsan nga, dinatagal ako pa ng ganyan eh. Alam mo yun, para lang malamig na malamig yung mukha ko. Minsan namumulan na yung lamig sa mukha, ang lamig. Tapos naglalagay ako ng honey. Ito yung honey ko. Kahit anong honey pwede naman eh. Basta pure. Mas maganda kasi yung pure. Malalaman mo na yung honey na binili mo ay hindi pure pag nilanggam siya. Ibig sabihin may halong sugar yun. Di ba ang honey na pure, hindi naman nilalanggam yun. Kaya yun. Ito masarap to eh. Kahit pati lips ko nilalagyan ko. Yan. Spread mo lang ng ganyan. Nilalagyan ng lips ko kasi maganda naman ang honey. Diba, ginagawa pa nga itong pang scrub sa face, nilalagyan ng brown sugar, diba? Honey scrub with sugar. Yan. Okay lang ako po. Nakakalambot siya ng lips. Ng ilang minuto. Minsan pa nga eh, 30 minutes nakababot sa mukha ko. Natutuwa lang ako. Ayan. Kababad lang siya. Titikman ko, sarap. So, yun lang guys, kasi magluluto pa ako. Kumukulo na yung chicken. Gusto ko yung ganyan mamantika. So maya maya ulit lalagyan ko na siya ng pechay na gulay. Tapos kakain na kami at tapos kung magkakain, maliligo na. Yun lang po. Ay si Sambo pala. Sambo. Dead mo sa camera yun. Sambo. Aba, seram. Ay mamansin. Sambo. Sambo. Snap mo. Wala yung buko, hindi talaga siya pantay ang pagkakakulay. Ulitin pa ulit. Yung kay Justin nag-black na. Oo, kasi nagda-dark na color. Saan galing?
pamangkin ni Jerome maghahatid sa akin kasi sakto din naman na ay! Ako na mag-aano dapat eh. Gusto mag-ano. Gusto mo matry? No. Mata. Hindi. Nahiya kasi ako mag-vlog na may naririnig ako ni Jet. Hindi punta yung kulay ng buko. Kaya uulitin pa to. I-retouch pa ulit siya. Si Sambo. Ang liwanag dito guys. Sambo! 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 Hey guys. Nandito na ako sa labas ng clinic ni Doktora. Wala pa siya. Sabi niya papunta pa lang daw siya. Madilim dito. Ito kasi ako sa taas. Diyan ako galing kasi ito yung clinic. Tagal. Kasi yung alambre ng braces ko, bumaliko na siya. Tapos parang lumuwang. Kaya kailangan higpitan. Tapos magpapaklining na rin ako. Tapos papalitan ng rubber. Tapos cleaning. Kasi higpitan. Adjustment. Kaya parang feeling ko hindi na ako, uneasy na ako. Kaya pumunta na ako ngayon. Iniwan ko si Jassy tsaka si Iya sa bahay. At naman si Jerome. Sana hindi ako magtagal kasi magluluto pa ako ng dinner dahil papasok si Jerome. Siya makakapagluto. Yun guys, update ko kayo mamaya. Sabi na yung ilaw. Nakitanla kasi ako eh. Sabi na, ay may tao. Liwanag na. Dito, x-ray. Papa-x-ray. Tapos, ang dami ng pasyente si doktora. Tapos, tinatanong ako kung dadating ba kasi nakaka-text ko yun. Saka sa Facebook din. Wala pa eh. Papunta pa lang yun. Later po. Anong oras na? 3:45 na si Jassy at si Iya. Kasi matutulog na yun si Jerome. Dahil mapasok pa nga siya ng gabi. Sana pala sinama ka na lang yung dalawa. Paalala tuloy ako, walang babantay. Minsan pa naman, nag-aaway yung dalawa, di magkasundo. Sabi kasi, 3:30, nandito na siya. Iba-iba kasi yung oras. Kaya nga busy din masyado. Tayin ko na lang, 3:45 na. Sinabi ko pa naman kay Jerome, mga 4, makakauwi na ako kasi saglit lang naman. Eh, Diyos ko, mag-alas 4 na, wala pa si doktor lang. Jassy, tsaka si Iyang inaalala ko talaga. Later ulit guys, ano ko kayo, update ko kayo.